Sir Chinky, ano po ang mga dapat iwasan kapag nag-iipon kami sa pangpakasal? Ay, nako, wedding bells na po ha. Kaya para sa mga taong malapit na po ikasal, ito ang mga 5 bagay na dapat mong iwasan pag nag-iipon kayo para sa iyong wedding day. Number 1, wag na wag po ng gagastos na wala sa plano. Alam mo, sa totoo lang, may kasabihan, if you fail to plan, you plan to fail. Huwag po tayong bahala na. Si Lord naman ang bahala dyan. Nako. Dapat po planado at sok sa budget. Like for example, wedding budget po natin. Huwag nating unahin sa ilan ang bisita na gusto natin papunta. Unahin muna natin kung magkano kaya. Halimbawa, 200,000 lang. Kung 200,000, ang food cost mo, let's say, 1,000 per person. So, ibig sabihin yan, ilan lang ang pwede mong imbitahan. Hindi pwedeng lumagpas sa 200,000. Number 2 na dapat mong iwasan bago ka ikasal, ito. Yung bonggang, di ba, kasal now, pulubi later. Ay. Yung maling mindset dapat grande, minsan lang naman to. Opo, minsan lang kayo papasok sa utang. Alam nyo ba, na mas maganda pag nag-uumpisa kayo bilang mag-asawa, syempre, walang utang. Maganda nga yung wedding nyo, pero habang buhay nyo maiisip kasi pasok pa lang may problema na po kayo. Kaya, mas maganda na mag-umpisa po kayo kung ano ang kaya nyo. Pangatlo na dapat nating iwasan pag tayo ay nag-aanda sa wedding, yung wala kayong ipon tapos nagpakasalta kayo. Ay nako, maniwala kayo. Pag kayo ay nagpakasal na wala kayong ipon, magkakaroon talaga kayo ng problema. Bakit po? Paano naman po? Wag naman po sana kung nagkaroon ng emergency, kung nagkaroon ng sakit, diba? Wala kayong ipon, wala kayong extra, wala kayong emergency fund. Ano mangyari? Mapipilitan kayong mangutang. Diba pag nangutang kayo, syempre, imagine mo, bagong kasal na kayo, baka stress na kayo bilang mag-asawa. Kaya mga kapatid, iwasan po natin. Pang-apat, naku, ito. Wag na wag kayong aasa sa wedding gifts or sa mga tinatawag natin pakimkim. Hindi, parang sinasabi, babawiin natin yung gastos natin sa regalo. Paano? Kung panay oven toaster ang binigay sa inyo, panay rice cooker ang binigay sa inyo, di magbebenta kayo, magsusubasta kayo nun. Hindi dapat tayo umasa sa ibang tao. Mas maganda na yung sapat ang pera nyo bago kayo magpakasal. At last but not the least, nako, itong dapat nyong iwasan bago kayong ikasal. Yung hindi kayo nagkakaisa sa plano nyo. Right from the start, kung di na kayo nagkakaisa, paano pa kung kayo ay magsama? Diba? Kaya mas maganda mo, magkaisa po kayo. Diba? Parating ang sinasabi ng misis ko, diba? Kahit na tayo ay tumira sa loob ng isang karton, basta magsama lang tayo. Yes! Pero make sure yung karton sa loob ng palasyo. Sana naman naliwanagan po kayo at nag-enjoy kayo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan po at tamang disiplina ang susi sa pagyaman.